Okay, very good. Mga kapatid, good evening sa inyong lahat. This is your one and only Sir PT for another night of review. Good evening sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga kapatid na magtitake ng Napolcom exam, welcome sa ating free review. Okay? Magandang gabi sa inyong lahat at bago tayo magsimula, meron po tayong tradisyon sa PT Mentoring. Kapatid, samahan mo muna ako sa panalangin na ito. Tara, dasal tayo kapatid. Lord, maraming salamat po dahil nalayaan niyo po kaming magkita-kita ngayong gabi. Lord, thank you dahil po ginawa mo po akong instrumento para po tulungan ang mga libo-libong nakikinig ngayon na maabot ang kanilang pangarap. Lord, samahan niyo po kami ngayong gabi. Hindi po namin ito kaya nang wala ka. Maraming salamat po, Ama. Kami ay magsisimula na. Amen. Mga kapatid, again, good evening uli sa inyong lahat. Ito nga po pala ang inyong Sir PT at nandito tayo ngayon sa unang araw ng Napolcom Free Review. Oh, first day pa lang ito kasi may mga kasunod pa. Ngayon, ang ating agenda is what? Marami sa inyo mga first timer, marami sa inyo hindi pa kilala ang exam. So kung ikaw ay batikan na, magaling ka na, hindi ito para sa iyo. Para kanino tong review class natin ngayon? Para po ito sa mga first timer, para ito sa mga hindi pa nakakapag-take ng NAPOLCOM exam before, at kung paano kayo dapat mag-prepare. Okay? Now, bago tayo magsimula kapatid, ito nga po pala ay Napolcom review muli. Ito po ay ginagamit na eligibility para po saan? Sa Philippine National Police para makapasok. Now kapatid, ang inyo pong lingkod ang magtuturo sa inyong gabi. Ako nga po pala si Sir Rolando Tubo Jr. Tayo po ay top 1 ng NAPOLCOM 2023, top 3 ng NAPOLCOM 2022 exam, top 1 ng Penology Officer exam, top 5 ng Criminology Licensure Examination, top 6 ng Fire Officer exam, at tayo naman po ay 91.41 sa Civil Service Professional. Diyos mio, hiningal ako doon. So, kapatid, kung ano mang ituturo ko sa iyo, literal na mapapakinabangan mo. Now, forward tayo. Nagpakilala lang muna ako, baka di mo pa ako kilala eh. Kapatid, ito po ang coverage ng exam. Kung first timer ka, 150 items po yan, 3 oras ang exam. Baka hindi mo maitanong, sir, ilan po ba ang passing rate para makapasa po sa NAPOLCOM exam? Kapatid, para po makapasa, kailangan mo lang ng 70%. At ilan po yon? Sa 150 items, 105s, more or 105 items, more or less, yung dapat na score o tama mo. Now, makinig kang mabuti. Importante ang sasabihin ko. Kapatid, take note. Number 1, hindi sapat ng makapasa lang. Utang ina, hindi yan ang goal mo. Bakit? Kapatid, ang PNP po ngayon ay may ginagawa ng rankings. Kung hindi mo pa alam itong ranking, sir, ano yan? Ganto po kasi. Sobrang dami na pong nag-a-apply ngayon sa pagpupulis. Madami, libo-libo. So, kailangan nila ng paraan para mapili yung the best. So, kapag hindi ka kasama sa the best, hindi ka makakapag-apply. So, sir, paano nalalaman yung rankings? Ganto. Alamin mo yung GWA mo ng college o yung General Weighted Average ng lahat ng grade mo ng college. Tapos, hihingi nila doon yung grade ng eligibility na ginamit mo. For example, ito, eligibility. And then, kapatid, teka lang, mali spelling ko. Eligibility. Yan. Tapos, GWA plus eligibility, i-divide mo yan ng 2. Diyan makukuha yung ranking score mo. Nangaw, makinig kang mabuti. Hindi sapat ang 70 para mag-apply. Sa 70 na grade na passing score, ako nagsasabi sa'yo, bagsak ka kaagad.
sa rankings. Bakit, sir? Ito po, take note. Kapatid, for example, magaling ka nung college, sobrang lupit mong student, 90 ang grade mo, GWA mo 90. Tapos, sa NAPOLCOM eligibility mo, pasang-awa, 70. Ano magiging score mo? 160. Now, i-divide natin ng 2. Ilan ang magiging ranking score mo? 80. Anak ka ng putya. Sir, pasok ba yan sa rankings? Kapatid, bagsak, plakda. Ang pasok po ay 85 and above. So, sir, hindi pala pwedeng passing lang, no? Kahit makapasa ako, bagsak pa rin pala ako. Yes! Kaya please seryosohin ang exam. Hindi na po sapat ngayon na makapasa lang dahil maraming gustong maging pulis. Kailangan nila yung magagaling, yung mga matatalino, yung matataas ang rating. Now, kung ang goal mo makapasa, swerte na yung 70, okay na yan. Hindi po okay yon. Hindi ka rin po matatanggap. Pasado ka man ng NAPOLCOM exam, hindi ka pa rin nakakapag-police. Bakit? Bagsak ang rating mo, mababa. Oo, pass ka nga sa score, pero pagdating sa rankings, hindi ka uubra. Hindi ka uubra. Now, nabanggit ko lang yan. Bakit? Gusto kong palitan mo yung mindset mo na okay na yun makapasa. Okay na yun. Putang ina. Hindi okay nga. Now, kapatid, ang goal mo ay mag-top sa exam. What do you mean by that? Simple lang. Gawin mo lahat para magaya mo si Sir PT na top notcher. Bakit po? Makinig ka. Kapatid, kapag top notcher ka po sa iyong eligibility o kaya naman po ay meron kang Latin Award nung ikaw ay nagka-college pa lang, nag-aaral ka pala nung college, kayo po ay may fill upon na special form kapag nag-apply. Kapatid, yung form na yun is parang naggagarantiya na may slot ka sa pagpupulis. Meron po silang binibigay na form para sa mga Latin awardee, nagbibigay ng form para sa mga top notcher. Kapatid, special ka kapag top ka. Okay? So, yan ang goal mo. Now, makinig ka mabuti. Sir, paano yan? Hindi ako nag-top. At least, kung hindi ka man nag-top, mataas ang rating mo. Bakit? Anong gagawin mo? Kapatid, isipin mo, may dalawang tao. Yung isa nag-aaral para mag-top, yung isa nag-aaral para makapasa. Anak ka ng puta, sino mas mataas ang score? Yung nag-aaral para mag-top kasi bakit? Mas madaming aaralin yan eh. Kaysa dun sa makapasa, hindi okay na to, okay na yan. Ayaw ni Sir PT ng mediocre. Ayaw ni Sir PT ng okay na yan, okay na yan. Gusto natin na gawin mo lahat na magagawa mo para maging the best ka. Kapatid, maikli lang ang buhay, huwag mong sayangin. Ang opportunity para sa mga taong masipag, malawak. Now, pinam, pi, pinamukha ko lang sa'yo na kahit pasado ka pala, bagsak ka pa din sa rankings. Hindi pwedeng 70 lang. Gusto ko ma-realize mo yun. Importante yun. Forward tayo. Kapatid, ang nakikita mo dito, hindi yan nakalagay sa NOAA mo. Hindi yan nakalagay sa announcement ni Napolcom. Pero, ito, binibigay ko sa iyo ang isa sa mga sikreto. Sir, ano po yung sikreto na yan? Ito po ang mga subjects per rating. Ito po ang mga subjects depende sa kung gaano kadami ang lalabas sa exam at kung gaano kabigat ang grade. May nagtanong, okay na ba yung 80, sir? Hindi okay ang 80. Pang 80 ba? Pang top notcher ba yan? Huwag nga kayong mag-goal ng mababa. Ilang beses ko sasabihin, ang goal nyo, mag-top. Goal sir, okay na ba goal ko 80? Hindi. Paano pag hindi mo na-reach yan? Di 75 ka. Walang kwenta yon. Diba? So, ang goal mo, kapatid, mag-top rating 93, 95. Ilan ang rating mo, sir? 93 point something po. 93 ako, kapatid. Ayo po ang pinakamataas na rating sa history ng NAPOLCOM exam. So, ang rating mo, gusto mo pinakamataas. Ikaw ang number 1. Now, kapatid, forward tayo. Gusto ko yan, Harold. Gusto kong higitan nyo ako. Please, mas maging mataas kayo sa rating ko. Goal for 95, 97, o kung 99, kaya. 100, push mo. Mas gusto ko na mas mataas kayo sa akin. Ipagmamalaki ko kayo lalo. Kasi bakit? Alam ko na nakatulong ako in your journey. Gusto ko na mas mataas kayo. Higitan nyo ako, mga kapatid. Now, kapatid,
Tignan mong mabuti ito. Ano po ito? Ito po ang table na lalabas sa exam. So, kapatid, please take note. Tinitignan mo to ngayon. Sir, ano po ang pinaka-importante na area? Makinig kang mabuti. The most important area na nasa NAPOLCOM is in logical reasoning. Sir, bakit? Makinig kang mabuti ha. Logical reasoning po ang pinakamadaling part ng exam. Lahat po ng naging student ni Sir PT, nagugulat ang mga tao. Magugulat lahat sa inyo. Bakit? Sa araw ng exam, kapatid, ano gagawin mo? Doon ka magsisimula sa huli. Bakit? Ang logical reasoning madalas nasa 96 to 150, nasa likod yan ng test paper. Malalaman mo na kapag yung estudyante na turuan o student ni Sir PT kapag nagsimula sa likod. Bakit? Kinig ka. Logical reasoning. Sa logical reasoning, ano kailangan mo dyan? Common sense. Kung bobo ka, mag-aral ka. Kailangan mo dito ng common sense at critical thinking. Yun lang ang kailangan mo. Ito po ang pinakamadaling part ng exam. Bakit? Sa verbal reasoning, kakabisaduhin mo yung mga synonyms, antonyms, parts of speech, at kung ano-ano-ano-ano pa. Mag-aaral ka ng madami, magkakabisado ka. Sa math, magkakabisado ka ng formula, magsosolve ka. Puta, sakit sa ulo yung mga yan, kapatid. Pero sa logical reasoning, brothers and sisters, dito, ang gagamitin mo lang ay analyzation. Babasahin mo lang. Kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Ido-double check mo lang to. Maraming technique sa logical reasoning na ituturo ko sa inyo. Ito ang pinakamadaling part ng exam. Pero take note ha, pinakamadali, pero at the same time, look at this. Hindi ito in-announce ng NAPOLCOM. Tignan mo ha. 36% puta, inahahataking ka pataas. Ito ang hahatak sa iyo para mataas ang grade mo. Sir, yung pinakamagandang part pala ng NAPOLCOM nasa dulo. Opo, ito ang pinakamadali, pinakamalaki, at pinakaimportante, ang laki ng hatak. Please take note of that. Now, logical reasoning ang uunahin mo. Lahat ng bataan ni Sir PT, ito ang inuuna. Number 2, anong susunod mong sasagutan? Ito po. General information and uprightness. May technique yan, kapatid. Ituturo ko sa inyo lahat ng lumalabas dyan. Okay? So, ito po ang pangalawa mong ititake. Mamaya i-discuss ko pa. Now, sa pangatlo at pang-apat, ikaw na bahala doon. Ako na sa una at pangalawa, ikaw na sa dulo. Itong dalawa, piliin mo. Mas magaling ka ba sa math o mas magaling ka sa English? May mga magagaling sa English, kadalasan mga babae, unahin mo yung verbal. Kapag naman ikaw ay lalaki, kadalasan magaling yan sa math, unahin mo yung quantity. So, sa pangatlo at pang-apat, ikaw na bahala. Unahin mo kung saan ka magaling. Ang dulo, lagi, ano idudulo mo? Yung kahinaan mo. Yung weakness mo, yung dulo. Okay? So, anong una mong ititake? Logical. Magsimula ka sa dulo. And then, general info. And then, saka, ikaw na bahala kung verbal o quantity ang sunod. Okay? Now, forward tayo, brothers and sisters. Ano ang pinakamalaking kalaban sa NAPOLCOM exam? Lagi ito bukang bibig ng mga hindi nakakapasa. Ano po yan? Sir, kinapos ako sa oras, sir. Ang dami ang babasahin, sir. Sir, kulang talaga sa oras, sir. Ano gagawin ko, sir? Ito po. Kayo mga first taker, swerte nyo kasi nakikinig kayo ngayon sa akin. Alam nyo na ngayon ang pinakamalaking kalaban at paano to solusyonan. Wala pong EDQ ang NAPOLCOM, sa civil service lang po yan. Now, ang pinakamalaking kalaban mo sa exam is time. At bibigyan kita ng 3 sandata laban dito, kapatid. Number 1, doon sa GC natin ngayon, sinalihan mo yung PT Mentoring Super GC. Okay? Yung may 6,000 members na ba yun? Ilang members ba yun? Tingnan ko meron to, yan, yung 6,000 members. Magsisend ako dyan ng copy ng answer sheet. Ipaprint mo. Okay? Now, sir, para saan ang answer sheet? Ganito yan. Kapag first timer ka, kadalasan, kabado mag-shading yan.
Utang ina, kabado, ang bagal. Isipin mo, balik tayo dito sa simula. 150 items ang exam, 3 hours. So 180 minutes po 3 hours. Divide mo ng 150. Meron ka lang kapatid na isang minuto, 1.1 minute. Isang minuto more or less kada tanong. Isang minuto lang. Tapos nag-shading ka, ang bagal-bagal, 10 seconds ka nag-shade ng ganyan, pinapaayos mo ng mabuti. Puta, isipin mo, 150 items yung exam. Let's say, sabihin natin 20 seconds ka sa shading, 3,000 seconds yun. 3,000 seconds, divide mo ng 60. Kapatid, putang ina. Oh, di-divide ko yan sa'yo. 3,000 divided by 60. Ito, 5 minutes. Ito, 50 minutes. 50 minutes ka nag-shading, putya. Almost 1 hour ang pwede mong sayangin sa pag-shade. Almost 1 hour ang pwede mong sayangin sa pag-shade. So, anong target mo? Ang target mo sa pag-shade, at least 5 seconds, tapos ka na. Mabilis lang. So, paano mo mapapractice yan? Kapatid, kunin mo yung answer sheet na ibibigay ko mamaya, paprint ka. Tapos mag-practice ka. Sir, paano ang tamang pag-shade? O, ganito muna. So, mabilis yan, ganyan, tapos ganyan. Tapos ganyan mo, papalabas agad. Tapos ganyan. Ay, hindi. Sorry kapatid, iba po. Sorry, hindi. Iba yan, iba. Ganito dapat. Inner to outer. Ganun lang. Ganun lang outer to inner. Ganun lang ang pag-practice ng shade ha. Outer to inner. Ganun lang. Okay, ganun ang pag-practice. Bakit outer to inner? Kasi sa simula, pag outer, mag-iingat ka para hindi lumagpas. So pag inner, mabilis na yan kasi wala ka nang lalagpasan eh. Paano uli mag-shade? Outer to inner. O, di ba? 5 seconds lang 5 seconds lang. So yun, doon pa lang makakatipid ka na ng oras. Todo-todo. Ang laki ng matitipid mo, di ba? Now, kapatid, ano yung second na technique ni Sir PT? Okay, makinig ka. I call this the STAR method. So, paano po yan? Kunyari, nag-exam ka na. Number 1, nasagutan mo, madali. Number 2, nasagutan mo, madali. Number 3, okay, medyo mahirap pero nasagutan mo. Putang ina kapatid, dumating ka sa number 4. Ang hirap. Bukin ng ina, anong gagawin ko dito? Ang normal na tao, alam mo gagawin yan? Mamomroblema yan, puta, paano ko ba sasolve to number 4? Ano gagawin ko sa number 4? Shit, nagpapanik na, hindi ko alam yung sagot sa number 4. Oh my God! Puta, nabaliw. Number 4 pa lang, nabaliw. Anong gagawin mo? Kapatid, narinig mo ang turo ni Sir Piti. Lagyan mo sa gilid ng star. Kapatid, ganito sa tanong pa lang, isang tingin mo pa lang, alam mo sa sarili mo kung masasagutan mo yan o hindi. Isang basa mo pa lang, alam mo. Kapag na-realize mo agad, kunyari, puta, uy, mahirap to. Pag ganun pa lang sa utak mo, uy, mahirap to. Ulitin ko Pagkakita mo yung tanong, uy, tangina, mahirap to, di ko alam. Ano gagawin mo? Lagyan mo ng star. Bakit? Down the line, pupunta ka ng number 5, number 6, and so on. Kapatid, madami pang madadaling tanong doon. Ang goal mo, masagutan lahat ng tinatawag na easy questions. Okay? Unahin mo lagi yung easy questions kasi putang ina, nagtagal ka ng sobra doon sa isang number, anak ka ng puta, sayang ang oras. Sir, what if lahat nalagyan ko ng star? Huwag ka na mag-take ng exam. Ibig sabihin yan, hindi ka nag-review, hindi ka nag-aral. So, kapatid, mag-aral ka bago ka mag-take ng exam. So, next. Sir, puta sir, nasagutan ko 100 stars. Okay, sir. Medyo alanganin ako, sir. Kulang pa para makapasa 50 pa po. Ay, sorry, 100 stars. 100 points sasagutan ko, sir. Ang dami kong stars, 50, sir. Sobrang dami. Sir, pwede bang sulatan yung test paper? Sabi ni Abdul Salolong. Yes po, pwede. Pwede po. Wag lang po yung answer sheet Yung test paper pwede. Wag po yung answer sheet. Wag nyo pong dudumihan ng answer sheet. Yung test paper, dalawa po ang ibibigay sa inyo dyan. Isang test booklet, ang laman, mga tanong, tapos isang answer sheet, puro sagot lang. Pwede kang magsulat sa test booklet, sa answer sheet, hindi. Wag mong dudumihan yung answer sheet. Okay? Now, sir,
Okay, sir, nakapag-practice po ako, answer sheet, sir. Okay, sir, nag-star method ako, nakuha ko lahat ng easy question, sir. Now, ACE analysis ka. Sir, paano yung ACE analysis? Ganito kasi yan. Sa choices, meron niyang options. Multiple choice kasi ang NAPOLCOM. Kapag nanghula ka, 25% ang chance each para makuha mo yung tamang sagot. Pag nanghula ka ng apat ang choices. So, anong gagawin mo? Ibig sabihin ng A sa ACE method o ACE analysis is analyze. I-double check mo ng mabuti yung iyong question. Tapos mong i-double check ang question, ikumpara mo yung choices, compare the choices, and eliminate. Take note of the last one, eliminate. Now, sir, para sa ng ACE analysis? Ang ACE analysis po, ang goal niyan, mabawasan yung choices para makapanghula ka ng mataas na probability. Now, let's say, binasa mo yung tanong, nakita mo yung letter D. Uy, puta! Sure ako, hindi ito yung tamang sagot. Kasi kapatid, let's be honest, mas madali na makita minsan o madalas, alin? Mas madali na makita yung maling sagot kaysa yung tama. So mag-focus ka muna tanggalin yung maling sagot. O, so tatanggal mo yung isang maling sagot. Now, yung matitira, pag nanghula ka, is 33%. Okay, medyo okay na, pero kulang pa din. Bihado ka pa din dyan eh. Now, compare the choices again, analyze. Ang matitira dyan dapat, dalawa. So let's say si letter B, nakita mo, uy puta, parang malayo tong Bravo ah. Ex ko to, hindi to yung sagot. So matitira, either si Alpha at Charlie, 50%. So pag nanghula ka dito, ano mangyayari? Kapatid, 50-50, mataas po yung chance. So let's say for example, may 50 stars ka na hindi mo nasagutan. Ginamit mo si ACE method, multiply mo ngayon ng 50%. Ibig sabihin kapatid, sa 50 na stars mo, technically meron kang 25 points na maitatama. O ilan ba yung score mo kanina? 100 plus 25. O may 125 ka. Ang taas ng rating mo niyan. 'Di ba? So kung i-apply mo tong tatlong technique na ito, wala kang problema sa time. Wala kang problema sa time. Okay? So please apply that. Now, para sa mga first timer, hindi nyo pa alam ang lalabas sa exam, bibigyan na kita ng konting pasundot. At ito pa, bibigyan pa kita ng isa pang bonus. Maliban sa answer sheet na ibibigay ko sa GC natin, di ba? Bibigyan kita ng answer sheet para makapag-practice ka. Bibigyan pa kita ng free material. Bibigyan kita ng kopya ng alin. Ano yung ibibigay ko sa iyo? Ito po. Bibigyan kita ng kopya ng ating 1987 Philippine Constitution para may maaral ka. Tapos titignan ko kapag magawa ko makompile lahat, try ko ibigay sa itong iba. Pero ang sure na maibibigay ko sa iyo, answer sheet, tapos bibigyan pa kita ng Philippine Constitution. Dalawa ang ibibigay ko sa inyo ha, na sure. So, push ko, try ko ibigay pa sa inyo tong iba. Now, makinig ka muna, kapatid. Sa general information, please take note. Sir, ano po ba ang pinakamadaming lumalabas dito? Ang pinakamadami pong lumalabas, ito po. Mag-expect ka dito at least 20 items. Sa mga retaker dyan, alam nyo to, ano po yan? Ito po yung nagbibigay sila ng kwento sa exam, tapos kung anong tamang asal o tamang pag-uugali ang isasagot. So, anong gusto kong isipin mo? Importante. Alamin mo yung common questions dito. Kasi bakit? Yung common questions dito almost paulit-ulit. Yun ang mag-focus ka. Bakit, sir? Kasi 10 items lang yan. Kinukuha dyan. Now, ang pinakamalaking bagay sa general information is what? Ito. Social awareness and value judgment. Now, medyo naghingi ako sa inyo ng sorry, konting sorry lang, hindi ko pwedeng i-reveal sa inyo lahat ito. Bakit? Kasi para yan sa mga premium students ko. Pero ang i-reveal ko sa inyo, itong mga ito.
Sa susunod na free review natin, i-reveal ko yung iba sa inyo ha. Okay? Pero bibigyan kita ng malaking technique sa social awareness and value judgment. Siguraduhin mo na kapag sumagot ka sa exam, ikaw po ay mabuting tao. Ikaw po ay dissenting nilalang. Huwag mo pong gamitin ang emosyon mo kapag nagsagot ka. Tinitesting ng NAPOLCOM kung ikaw ba ay mabuting tao. Kung kukupal-kupal ka sa mga answer mo dito. Take note ang social awareness and value judgment, tignan mo, value judgment. Tinitignan po ng NAPOLCOM ang ugali mo. Madaming bumabagsak dito. Bakit? Kasi bagsak ang ugali. So, tandaan mo, ito po ay test of your character. 20 items yan. Marami po akong sample questions niyan. Kung meron akong mga enrolled na students dito sa premium review, meron akong at least sobrang daming questions para ma-master nyo tong 20 items na to. Para sa mga nasa free naman, ito yung mga ibibigay ko sa inyo. Okay? Para sa mga nasa premium, lahat yan makukuha mo. Sa free, makukuha mo ito. Yung iba. Itong social awareness ay para sa mga premium students natin. Now, verbal reasoning, kapatid. Again, as a recap, saan ka magfo-focus sa general info? Dito. 20 items ito. Okay, next. Verbal reasoning. Ito, madaming hindi na naman po sumasargo dito. Paano yan, sir? Bigay ko sa iyo yung lumalabas. Kapatid, magbibigay yan ng tanong, 5 na synonyms, 5 na antonyms. May paragraph organization doon. Isang paragraph lang doon, ibibigay ng NAPOLCOM. Nung nakaraan, ang tinanong dyan, yung vendor na nanaksak. Okay, 5 items yun. Tapos, nagtanong din dyan sa reading comprehension. Yung sa reading comprehension naman po, 10 items yon. Nagbigay yan ng storya. Nung nakaraan, ang binigay na storya niyan, naalala ko pa yon, is yung sa capital punishment, pati yung sa baby talk, kung naaalala nyo. 10 items. So, yan po yung mga lalabas. And sa grammar and correct usage, another 5 items. Okay? So, yan yung mga aaralin mo, mga pointers mo, kapatid. Now, sa mga susunod na free review natin, i-discuss ko sa iyo yung mga technique dito. Bibigyan kita. Okay? And kung magde-decide ka na sumama sa premium, okay lang. Ibibigyan naman kita ng sobrang daming example na lumalabas sa exam. Okay? So, sa susunod na free review, ulit, bigyan kita ng technique, bigyan kita ng sample question paano sagutan. At kung mag-decide ka man na sumama sa premium review, ibibigay ko sa iyo yung mga malulupit na example para ma-master mo, ma-perfect mo yung verbal reasoning. Next, quantitative tayo. Kapatid. Sa quantitative reasoning, makinig ka lang mabuti. Sir, konting mura naman dyan. Oy, tangina mo, Andre. Now, sa quantitative reasoning, makinig ng mabuti. Yung basic concepts, ilang beses ko na naturo sa free to. Madali lang yan actually. Ang math ng NAPOLCOM hindi po mahirap, kapatid. Madali. May nagtatanong magkano po ang premium. Sagutin ko mamaya, kapatid. Madali lang po ang math sa NAPOLCOM. Praktisin mo paano mag-convert ng fraction to decimal to percentage. Okay? Tapos, praktisin mo yung number series. Sa susunod na free review natin, ituturo ko sa inyo ito. Okay? Tapos, yung problem solving skills, papaano po yung speed, distance, time, yung mode median, pati yung frequency, tuturo ko po sa inyo. So, ang basic concepts, technically kapatid, meron yan 20 items na problem solving, tapos 10 items sa basic concept. Yung problem solving ng NAPOLCOM, madali lang po yan. Ano po mga kailangan mong aralin? Aralin mo ito. Speed, distance, time. Ano pa? Discount, interest, markup. Aralin mo yan ha. And then, aralin mo din po yung time and work. Pointers tong binibigay ko sa'yo. Makinig ka na. Time and work. And then, ano yung sunod mong aralin? Yung, teka lang, nasa dulo ng dila ko, geometry. Basic geometry. Yung perimeter and area. Kunin mo lang yung mga basic na perimeter and area. Okay? So, yan ang mga lalabas sa problem solving skills. So far, wala pa namang out of this world na question doon. Lahat madali.
Okay? So again, kung first timer ka kapatid binibigay ko na sa iyo yung mga literal na lumalabas. Diyos mio, sana nagte-take notes ka. Ito po yon. Sobrang laking bagay nito. Kasi bakit? I will be honest with you. Kapatid, hindi mahirap ang exam ng NAPOLCOM. Hindi po. Sir, bakit marami bumabagsak? Alam mo kung bakit? Kasi ganito yan. Ang buhay natin, magulo, komplikado. Yung mga inaral natin nung high school, nung college, nakakalimutan natin dahil bakit? Let's be honest, hindi na natin nagagamit yan sa araw-araw. So, anong nangyari, kapatid, dahil hindi mo nagagamit sa araw-araw yung mga solving-solving, hindi mo naaalala, hindi mo nare-retain. So, anong kailangan? Refresh lang. Kailangan mo lang ma-refresh. Pag nakita mo at inaral mo to, sabihin mo sa sarili mo, puta, ganun lang pala kadali yun, Sir PT. Opo, ganun lang. So, yan yung mga aralin mo. I will be giving you files for this. Again, mamimigay ako ng files, kapatid, para makapag-practice ka for this. Hindi madamot si Sir PT. Kahit free ka, alam ko minsan hindi lahat may budget para makasali sa premium. So, para makatulong sa marami, nagbibigay ako ng assistance, nagbibigay ako ng files. Okay? Huwag ka nang bumili sa Facebook ng mga binibentang tagto 200 na files, 39. Puta, sayang lang pera mo doon. Pinamimigay ko lang yan. Okay? Now, kung gusto mo mang sumali sa premium, ako'y nagpapasalamat sa'yo dahil nagtiwala ka. Ang goal ko kasi sa premium, kapatid, gawin kang top-notcher. Yun ang isang goal ko pag sumama ka sa premium. So, tumutulong tayo sa free at yung mga nagtiwala sa akin sa premium, sobra kong tutulungan din yan. Okay, forward tayo. Maraming salamat, J-Dar, kapatid. Ito na. Logical reasoning. Kapatid, dalawa lang yan. Ang dalawa lang yan no? Pero, pag tinignan mo yung NOVA mo, dalawa lang yan. Pero, yan po ay 55 items, yan po ay 36%, at yan po ang pinakamadaling part ng NAPOLCOM exam. Bakit, sir? Ano lalabas dyan? Sa verbal, ang lalabas dyan, una sa lahat, word analogy. Okay? Ano po yan? For example, tire is to bicycle, and then, petal is to what? Petal is to what? Ang sagot dyan is to flower. So mga ganyan, mag-expect ka at least 10 items. Tapos meron dyang verbal question kung saan merong egg, tapos naging chick, naging chicken. 5 items yon. Tapos meron dyan alin? Copper, naging bronze, silver, gold, platinum. Ang tawag naman doon, yung arrangement ng words depende sa kanilang value or sequencing. Lalabas po yun yung word sequencing. So, yun yung mga lalabas sa verbal. Hindi mahirap to. Literal, nagpa-promise ako sa iyo, pag na-review mo to, hindi mahirap to, sobrang dali. Now, kapatid, yung non-verbal naman, ito yung tinatawag nating abstract. May drawing doon. So, yung drawing, kailangan mo lang i-predict kung ano yung susunod. Okay. Opo, lagi po yung nalabas, always. So, itong abstract na to, kapatid, kung medyo talagang mahina ka, mag-practice ka. Pero sa mga normal na tao, normal na IQ, pamigay ito. Nasa 15 items yan. Ibig sabihin nun, may free 15 points ka, tapos may mapping pa. Tuturo ko sa iyo yung mapping. Libreng 5 points na naman. Di ba? So, logical reasoning po ang pinaka-importante. Pamigay. Free score to, kapatid. So, down the line, I will be teaching you this. Kasi ngayong gabi, ano bang goal natin? Ang goal natin ngayong gabi is to give you the preparations kung saan ka magfo-focus, ano mga aaralin mo. Okay? So, kapatid, tapos na tayo ngayong gabi. Para makasali sa ating free review at magkaroon ng free materials, follow ka sa ating page. Doon kami magpo-post ng mga details. Yung mga nakikinig sa recorded or sa YouTube, dito po, facebook.com mentoring.pt or search mo lang PT Mentoring and Review. And, eto na. Makinig kayo Doon sa ating page na PT Mentoring and Review, may hihingin lang ako sa inyong konting favor, konting-konti lang. Please, kapatid, kung natuwa ka sa ating review,
Hingi lang ako ng konting pabor ha. Pwede ka bang mag-drop ng review doon? Teka lang, pakita natin. Wait, sandali. Tapos, kapag nakita ko na may sapat ng reviews, kapatid ay magbibigay tayo ng, teka lang, one moment. Kapag nakita kong, teka lang, sandali. Nasaan na yung Zoom? Ito. Stop ko muna yung sharing. Teka lang ha, para isend ko yung free files. Hold on. Sandali. Alam ko nandito ka pa. Teka, naglo-loading pa. Ito. Teka lang, share ko lang yung screen. Kapatid, ito. Ngayon, meron akong Facebook page, di ba? Punta ka sa page natin, PT Mentoring and Review. Nakikita mo ngayon. Okay? Tapos, scroll down ka. Kita mo yan, 1,121 reviews. Kapatid, hihingi ako sa iyo ng pabor, please lang. Merong ilang taong nakikinig ngayon. 752 ang nandito sa Zoom. Okay? Maari ba kapatid, mag-iwan ka lang ng review dito sa ating Facebook page. Please? Okay? And then kapag nakita ko siguro mga nag 1,200 or 1,300 na ito, idadrop ko agad yung libreng mga files. Okay? Siguro naman hindi mabigat 'yon, no? Ang dami nyo dito, 750 kayo, di ba? So, kapatid, nagpapaipon kasi ako ng reviews dito. So, di ba? Hingi lang ako ng konting favor sa'yo. So, review ka lang dito. Pag nakita ko umabot na ng 1,200 yan, or 1,300, i-drop ko yung files, ha? Please! Please, master! So, balik tayo dito. May mga nagtanong kanina, Sir, magkano ba yung premium review? I will be honest with you, hindi siya mura. Kasi bakit? Sobrang daming material, sobrang daming time, at hindi madali yung preparation na ginawa namin para ihandog lahat sa yon. Ang regular price niya is 499. Now, alam ko mabigat yan. Mabigat yan, I will be honest with you. Hindi yan kaya ng normal na Pilipino. Mabigat. So, nagbigay ako ng discount sa lahat po ng nakikinig, kasi tapos na po yung early bird discount eh. Pag nag-chat kayo sa page, sasabihin ng admin namin sa'yo, tapos na yung promo or ubos na. Now, kung galing kayo rito sa video, sa review, kapatid, meron kang discount na 2,999, gamitin mo lang yung promo code na alin. Take note of the promo code ha, PTM Napolcom. Use this promo code to apply sa 2,999. Now, wait lang. Alam ko, mabigat pa din yung 2,999 na yan. So, para maging mas magaan, kapag ginamit mo tong promo code na to, pwede ka na rin mag-down payment. Magkano po, sir? 999 lang, kapatid. Makakasama ka na sa review natin. Makakapagsimula ka na rin. Makakasabay ka na sa lectures. Tapos yung balance mo after na lang ng review lecture para hindi mabigat sa'yo. O puta, sabihin mo, lugi ka pa dyan. Baka lugi ka pa. Again, ano po yung code? Bigay ko lang. PTM Napolcom para sa mga loyal kong mga tagapakinig. Ito po yung code para ma-avail nyo ito. Pagkatapos, sabihin nyo for down payment kayo. Now, 999 lang, makukuha mo na yung aral natin, kapatid. Okay? So, ini-invite kita na sumama kung gusto mo. Pero kung walang budget, okay lang. Magbibigay pa rin ako sa free review. Okay? So, sir, kailan uli yung balance? After na po ng review lecture para hindi mabigat sa'yo. O, di ba? Sobrang gaan na yan. Wala ka na mahanap na ganyan ka na kumpletong-kumpleto na. Now, sir, maitanong ko lang, kailan po ang next free review? Sabi ni Renz Asis. Kailan po ang free review? Kapatid, magpo-post ako dito sa ating Super GC. Okay? Magbibigay ako ng details kung kailan yung next. Most probably siguro next week. Ang tirahin natin yung general information. Tapos magbibigay ako ng file sa inyo. Okay? Sir, recorded po ba ito? Yes, recorded po ito, kapatid. Yung sa scholarship po, opo, inaasikaso na po namin yung sa scholarship. Medyo madami kasing nag-apply, binabasa po namin lahat. Namimili kami ng mga sobrang deserving. Now, okay mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Pamura uli, sir. Tangina mo, Andre, kanina ka pa. Sir PT, I love you. I love you too, kapatid.
Sa 150 items daw po, may nagtanong dito, nasan yun? William, maraming salamat kapatid. Masyado ka ng malakas para sa mundo. Sir Bakis, mga kapatid, bago tayo magpaalam sa isa't isa, samahan niyo muna ako sa last na panalangin. Kasi sabi ko sa inyo, kailangan natin lagi magpasalamat kay Lord. Now, kapatid, please pray with me. Lord, maraming salamat po. Salamat po at kinasangkapan niyo po ang inyong lingkod para po makatulong po sa mas nakararami. Panginoon ko, tulungan niyo po natin sila na maabot ang kanilang pangarap. Nakikita niyo po, Lord, kung gaano sila kadesidido. Alas 10 ng gabi, oras para mag-relax, oras para magpahinga, pero ano pong ginagawa nila, Lord? Nandito po sila, nag-aaral kasi meron silang pangarap. Lord, samahan po natin sila sa journey hanggang makapasa, mag-top sa exam at makapag-apply sa pagpupulis. Nakikita niyo po kung gaano sila kadesidido, Ama, at nangangako po kami na gagawin namin ang nararapat para ibigay niyo po sa amin ang para sa amin. Maraming salamat po, Ama. Kami po ay magpapahinga na. Amen. Kapatid, lagi kong sinasabi to, do your best and let God do the rest. Kulang nga eh. Sorry, kulang. Oo nga, no? Ano bang ibig sabihin yan? Share ko lang sa inyo bago tayo magtapos. Kapatid, may dalawang klase ng tao. Yung tamad at yung porsigido. Isipin mo, kapatid, tatay ka, isang magulang ka. Meron kang dalawang anak. Yung isang anak mo, ginagawa ang lahat para maabot ang kanyang pangarap. Pero yung isang anak mo, balatuba. Yung isang anak mo, kamot-kamot, betlog, ML, nood, board. Inuubos yung oras sa TikTok, inuubos yung oras sa Facebook, inuubos yung oras sa walang kwenta. Kung ikaw yung ama, kung ikaw si Lord, sino ang ibibless mo, kapatid? Bibless mo ba yung tamad? O yung anak mong porsigido, todo pag-aaral, ginagawa lahat para sa kanyang pangarap? Ikaw ang sumagot. Hindi binibigyan ng blessings ni Lord, kapatid, yung hindi deserving. With all that said, mga kapatid, maganda eh. Murahin mo daw si Joe. Hindi na ako pwede magmura. Nag-pray na tayo, kapatid. With all that said, kapatid, this is your one and only hero. Mo ang boses mo, sir. Nakakagising. Aba, thank you. Cyrus, kapatid. Thank you, Master from Bukidnon, sabi ni Koj. Mga kapatid, this is your one and only Sir PT for another night of review. Always reminding you, do the hard work, especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap kasi yan ang magpapadali ng buhay mo. Okay? Mga kapatid, mag-iingat kayo. See you on the next free review. Sa mga gustong sumama ng premium, message mo lang kami dito sa page, ha? Gamitin mo yung promo code. Magandang gabi, mag-iingat. See you on the next free review. Love you, kapatid. Goodbye. Good life. Good vibes.